i-clarify namin sa DOJ kung totoo ba o hindi na meron silang isabit na counter affidavit na nire-recant nila yung kanilang testimonya. So, Kung wala, just the same, ipapagbigay alam namin sa kanila lang na kung sila magre-recant, magiging liable sila doon sa violation ng batas sa perjury, Article 183 ng Revised Penal Code. Pero kung So yun, papagbigay lang namin sa kanila yun kung sakali mang sila ay nakapag-counter affidavit or kung may plano sila na mag-recant sa kanilang counter affidavit. Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Nagbigay ng babala si Senator Ping Lacson kina Alcantara at Bryce Hernandez sakaling balakin o tuluyan nilang bawiin ang nauna nilang salaysay na kanilang isinumpa sa Senado. Ayon kay Lacson, kapag napatunayang nagsinungaling ang mga ito sa ilalim ng panunumpa, posible silang maharap sa kasong perjury na maaaring magresulta sa pagkakakulong ng hanggang 12 taon. Dahil po mga kabunyog, lumabas sa mga ulat ng media na nagsumite umano ng counter affidavit sa Department of Justice o DOJ sina Alcantara at Bryce Hernandez. Sa naturang dokumento, binabawi raw nila ang kanilang sinumpaang salaysay na una nilang iniharap sa Senado. Bagay na ngayon ay nagdulot ng mas matinding usapin at katanungan mula sa publiko. Eto mga kabunyog, panoorin po natin ang balitang ito. Hindi ko na po titingnan to. Ito po galing sa puso ko. Nangangamba po kasi ako sa seguridad ng pamilya ko. Ito pong aking salaysay ay marami pong mga tao na mababanggit at ako po ay humingi ng tawad sa mga tao na to, pero kailangan ko pong sabihin yung katotohanan. Hinihiling ko lang po sa ating buting chairman. September 23, 2025, nang emosyonal na magsalita si former DPWH Bulacan District Engineer Henry Alcantara sa Senate Blue Ribbon Committee hearing. Dito niya inilahad sa pamamagitan ng isang sinumpaang salaysay ang umano'y kalakaran pagdating sa pagtanggap ng kickback sa mga proyekto ng ahensya. Sa ilang pagkakataon pa raw, siya mismo ang nagde-deliver ng pera sa mga umano'y tumatanggap ng porsyento sa budget ng mga proyekto. Inayos ko po lahat yun at dinala ko po sa tauhan lang po ni Senator Joel sa Bukawi po. Ang sabi ko po sa kanya, baka pwede, pakibigay mo lang ito kay boss. Tulong ko to, kung ano man ang future na plano niya, yun po ay tulong ko. Pero hindi niya po alam na doon ko po kinuha sa flood control po. Pero sa pinakahuling counter affidavit na isinumite ni Alcantara sa preliminary investigation ng DOJ nitong January 5, tila kumabig si Alcantara sa ilang statements na una niyang inilabas noong nakaraang taon. Matatanda ang naghain ng reklamo ang NBI laban kina Alcantara at iba pang DPWH at high government officials kaugnay ng umano'y ghost flood control projects sa ilang parte ng Bulacan. Ayon kay Alcantara, dapat umanong madismiss ang kaso laban sa kanya dahil sa kakulangan ng sapat na ebidensya para magkaroon ng reasonable certainty of conviction. Para sa umano'y violations sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, sinabi ni Alcantara na wala umanong ebidensya na may pinapaboran siyang kontraktor, employee o kahit na sinong individual. Wala rin daw witness na nagsasabing nag-approve siya ng irregular payments o falsified reports para sa mga natukoy na proyekto. Wala rin daw maituturing na gross inexcusable negligence dahil deliberate daw na itinago ng kanyang mga tauhan sa kanya ang mga umano'y ghost flood control projects. Dagdag pa ni Alcantara, wala rin daw witness na makapagsasabing nag-facilitate siya ng kahit na anong payout. Ang pera na nakalaan para kay Kong Saldi dinadala sa akin. Ako naman po ang nagdadala o naghahatid na hinihinging porsyento ni Kong Saldi sa iba't ibang tao niya. Hindi ko po siya na-meet during pagdadala. Ang tao niya po ay may alias lang Paul at Mark. Dahil sila po yung nag-message po sa akin through Viber, disappearing message po yun, na doon ko po dadalhin. May isa o dalawang beses na dinala ko sa parking lot ng Shangri-La Hotel, Bonifacio Global City, ang porsyento ni Kong Saldi. Paminsan-minsan man, inahatid ko ito sa kanyang bahay sa Ladybug Street, Valle Verde 6, Pasig City. Mula Ortigas po, kakaliwa ka stoplight, may gate ka kanan, kakaliwa ka kanan, makikita na po yung bahay. Sa reklamong malversation of public funds, sinabi ni Alcantara na hindi umano siya nag-utos, nag-authorize o nag-participate sa pagsagawa ng ghost projects dahil tinago raw ng kanyang mga tauhan ang mga nasabing aktibidad. Wala rin daw kahit na anong proof na nakatanggap siya ng personal benefit sa mga natukoy na proyekto.
Itinanggi rin ni Alcantara ang alegasyon ng direct bribery at kahit na anong partisipasyon sa mga umano'y bid rigging na nagaganap sa procurement ng mga DPWH project, lalo na't hindi raw ito sakop ng kanyang mga responsibilidad bilang isang district engineer. Aniya, ministerial ang kanyang duty at tagapirma lang daw siya ng mga dokumento na ibinibigay ng kanyang mga subordinate. Ayan mga kabunyog, na panood po natin ang naturang balita. At sa darating na Lunes, Enero 19, muling magbabalik ang Blue Ribbon Committee ng Senado upang ipagpatuloy ang pagtalakay sa issue ng flood control scandal. Isa sa mga pangunahing tatalakayin sa pagdinig ay ang sinasabing recantation nina Alcantara at Hernandez at kung ano ang posibleng legal na kahihinatnan nito. Anyway mga kabunyog, para sa iba pang mga pahayag at babala ni Senator Ping Lacson kaugnay sa isyung ito, panoorin po natin ang iba pa niyang mga sinabi. Opo, ayan sir. Sir, ang nabanggit na ho namin kanina ni Isa, ang inaantabayanan po ngayong Enero, yung resumption po ng pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee dun sa katiwalian sa flood control project. Of course, alam po na ating mga kababayan, kayo ang chairman ng Blue Ribbon Committee. Sir, kailan na po yung resumption ng pagdinig at mapagtutuunan na ho ba itong Cabral Files, so-called Cabral Files, sir? Yeah, January 19, pinagbigay alam ko sa mga kasamahan ko sa majority doon sa aming chat group. At saka pinagpaalam ko na kay Senate President Tito Soto na kung pwede magkaroon ng quorum January 19 at 1 p.m. Ayun, opo. Nag-schedule uli kami ng hearing or resumption. Sir, pwede pong malaman, so Monday po pala yan next week. Monday tomorrow, tapos Yes. next week. Ano, sir, pwede pong malaman ngayon kung sino-sino yung mga ipinatawag at anong pagtutuunan ng hearing, sir? Ang una, yung napabalitang retraction nina Alcantara saka sina Bryce Hernandez di umano, no? Na tinanggi naman ng DOJ, pero nevertheless isa sa pag-uusapan namin yung consequences ng kung sakaling may plano sila na mag-retract o mag-recant ng kanilang sinumpang salaysay sa Blue Ribbon Committee. Okay. So, pero sir, sa inyo po, kayo po bilang chairman, kayo po dapat ang una makatanggap din, sir, di ba, ng kung meron silang affidavit o recantation, meron hong ganong information sila? Wala. Hindi naman. Kasi counter affidavit yung minimension doon sa mga media reports. Kaya itatanong din namin sa DOJ, ito, this week, next week, actually on Monday, ika-clarify namin sa DOJ kung totoo ba o hindi na meron silang isabit na counter affidavit na nire-recant nila yung kanilang testimonya. So, Kung wala, just the same, ipapagbigay alam namin sa kanila lang na kung sila magre-recant, magiging liable sila doon sa violation ng batas sa perjury, Article 183 ng Revised Penal Code, na amendahan na ito ng I think RA 11594. Ito yung in-author ni Senate President Tito Soto mismo. Kami mga co-author din kami rito. Na kung saan tinataasan yung penalty ng perjury. Na kasama rito yung perjury kasi maski anong sinumpang salaysay na under oath at sinama rito yung sa legislative inquiry, tinasan yung penalty ng prison mayor, meaning 6 years and 1 day hanggang 12 years. At saka may pina na I think may multa na 1 million pesos at saka perpetual absolute disqualification kung government official. Pero kung so yun, papagbigay lang namin sa kanila yun kung sakali mang sila ay nakapag-counter affidavit or kung may plano sila na mag-recant sa kanilang counter affidavit. Pangalawa, ipopurso namin yung kasi in-invite namin sina Olaybar, sina Bonoan, saka yung iba pa na hindi naman sumipot. So papadala namin sila ng subpoena at kung hindi sila sisipot, i-recommend namin sa Senate President para ma-issue sila ng warrant of arrest ng Senado. Senator Lacson, balikan ko lang yung tungkol kila Henry Alcantara at Bryce Hernandez. Kung totoo po, sakasakali na magre-recant sila or magbabawi ng kanilang mga testimonya, gaano po kabigat yung magiging epekto nito sa nagpapatuloy na investigation sa flood control scandal? Kasi alam naman po natin, mabibigat na mga tao din yung kanilang mga binanggit at mga bintang na kanilang inilahad sa Senate Blue Ribbon Committee, sa Kamara din po at sa iba pang investigasyon. Sila nagdawit sa mga actually sa ilang senator. Diba? Kasi hindi naman stand alone
yung kanilang testimonya, lalo si Alcantara, pati si Bryce Hernandez at saka si JP Mendoza. Meron dito mga nagko-corroborate na mga circumstantial or mga documentary evidence. Halimbawa, kung may na-implicate silang mga mambabatas, maliwanag naman nasa budget books yung sinabi nila mga items mismo na nakasaad doon kung ano yung mga proyekto na pinanggalingan ng di umano'y mga suhol. So hindi standalone ito. Hindi parang hindi mamamatay o babagsak yung kaso on the basis of the recantation. Hindi ko alam kung may pinangahawakan pang ibang ebidensya ang DOJ kasi siyempre yung Anti-Money Laundering Council nagsagawa rin ng kanilang sariling pagsisiyasat, pagsasaliksik at katunayan na press nga yung accounts ng ibang mga nabanggit, di ba? Kaya kung merong mga money trail, paper trail ng galaw ng pera na nakadikit o merong kinalaman o konektado do sa testimonya nila, ko-consider din ng DOJ yon o ng Ombudsman. Sir, kasi po nakakulong po itong pinag-uusapan natin, nakakulong sa Senado itong sina Henry Alcantara, Bryce Hernandez at JP Mendoza. Sir, ano ba yun? Kailangan hubang suriin din kung sino yung mga bumisita sa kanila sa Senado habang nasa Senado. Mga nakausap. Para ma-analyze din kung halimbawa nga pong mag-recant sila, para matansya bakit sila magbabago ng ihip. Samantalang, sir, sauli nga sila Bryce Hernandez po, nag-surrender ng mga sasakyan, dalawa. Yes. Tsaka Tapos pera. Alcantara, pera. Yung pa isa, yung mga sinoli nila, nagpapatotoo na meron silang inaamin na ninakaw nila, di ba? Na quote unquote. Kaya kasama rin yun sa mga ebidensya na sinasabi ko na pwedeng gamitin laban sa kanila o laban doon sa mga inimplicate nila. May record naman kung sino yung mga dumalaw, pero madali naman makipag-ugnayan sa kanila. Alam mo, lawyer to lawyer lang, pwede naman mag-usap Kung meron mga I'm sure meron plano talaga yung mga isinangkot para kausapin itong mga, sabihin natin, mga primary na mga witnesses na nag-implicate sa kanila. So hindi nakakapagtaka kung kinakausap sila through their lawyers ng mga yung lawyers naman o nung sinasangkot nila. Hindi na nakakapagtaka yon. Opo. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog,